Welcome po guys dito sa ating channel. Nagkita naman po tayong muli upang patuloy po tayong mamahagi ng ating kaalaman tungkol sa glass and aluminum installation. So maraming salamat pala sa lahat ng aking mga subscriber, pati mga viewers sa patuloy panonood sa aking channel. So sa araw na ito ay pag-uusapan natin patungkol sa manual roll-up door. Dahil hindi po lamang na glass and aluminum ang i-offer natin sa ating mga kliyente, ay yung iba naghanap din ng mga manual roll-up door, lalo na sa mga may mga malalaking tindahan o sa mga commercial building, sa mga residential. Ang kailanganin po dyan ay manual roll-up door. O yung iba naman ay nagpapakabit din ng mga motorized na roll-up door, kaya lang medyo may kamahalan. Pero sa araw na ito ay pag-uusapan natin kung ano-ano mga kagamitan na gagamitin sa pagkakabit ng manual roll-up door. Kung makikita nyo guys, sa misa ay nakahilira po yung ating mga gagamitin o kagamitan sa pagkakabit ng manual roll-up door. Kung ikaw man ay nagbabalak na i-upgrade ang iyong kaalaman, maliban sa glass and aluminum installation, ay dapat mong matutunan kung ano-ano mga gagamitin kung may bala ka na magkabit o mangungontrata ng tinatawag na manual roll-up door. So bali, ito yung mga gagamitan natin at saka ito yung dadalhin natin kung tayo po ay magkagabit na doon sa job site. So dapat kailanganin natin ng extension wire. So ito yung welding machine natin. Bali, ang gamit ko dito ay inverter welding machine. Tsaka ito yung dalawang wire niya. Ito yung kasi may plus sign na nakamarking dito. Ito yung sa live niya o negative. Positive pala. At saka ito yung negative. Kung makikita nyo, mayroon siyang minus na sign. Pero itong dalawang salpakan, pwede naman siyang magkabaliktad, wala naman siyang problema. At saka ito yung dalawang wire natin. Yung paggamit pala ng welding machine ay dapat kailangan meron tayong protection ng ating mata, sunglasses. Pero mas mainam na hindi lang sungglasses ang gagamitin natin, ay mas maganda na mayroon tayong tinatawag na automatic darkener. Mas safety po yon. So syempre, kung mayroon tayong welding machine, mayroon din tayong welding rod na gagamitin, kasi hindi naman pwede na magdadala tayo sa job site ng welding machine na wala tayong welding rod. So hindi natin magagawa yung trabaho natin guys. Ito naman, mayroon tayong tinatawag na handrail. So yung handrail, marami namang tao na kabisado gumamit ng handrail. So ito yung mga talim ng handrail natin o barina. Ayan. So dapat pag may barina tayo, mayroon din tayong mga drill bit, kasi hindi naman pwede na barina lang na wala kasamang drill bit, kasi hindi rin tayo makapag-umpisa na magtrabaho sa job site kung wala tayong tinatawag na mga talim ng barina o drill bit. Ito naman po yung ating healthy hammer drill o heavy duty hammer drill. So maliban sa may barina tayo, dapat mayroon din tayong tinatawag na heavy duty hammer drill, dahil kung ito lang ang gagamitin natin, lalo na sa mga building na may mga buhos o sa mga biga, mas matigas kasi yung barinahan, kasi may mga kasamang mga bato na nakahalo sa simento. So pagka ito lang ang gamit natin, ay pag may tinamaan tayo kahit na maliit na bato, so hindi natatalab yung barina natin. Pero pag mayroon tayo nito guys, kahit malaki man yung bato na tatamaan sa ilalim ng biga o beam, ay kaya niyang durugin sa ilalim, dahil ito ay napaka lakas po ito, at saka persado po itong healthy hammer drill na ito. Siyempre, kung meron tayong healthy hammer drill, ito yung
talim niya, pangbato po ito. Ito yung ginagamit natin. So, depende din sa bala na isasalpak natin dito sa ating hammer drill kung gaano kalaki yung bubutasin natin. Ayan po. Tsaka dapat din mayroon tayong grinder, pamotol natin ng mga side guide natin o mga angle bar. Dahil kung wala tayong grinder, hindi po tayo makapag-proceed ng trabaho natin. So dapat kung may grinder naman tayo, mayroon din tayong bala ng grinder. Kasi hindi naman pwede na magdadala ka na ng grinder na wala kang bala. O kaya ay magdadala ka ng bala ng grinder kung wala kang grinder. So hindi po tayo makapag-umpisa ng trabaho natin. Ito naman ay dapat mayroon tayong tinatawag na level hose. Ang level hose po ay ito po yung nagbibigay direksyon na o nagtuturo kung nakalibel ba yung trabaho natin, lalo na sa pagkakabit ng tinatawag na side plate para sa roll up door doon sa job site. Sa pag-layout natin, dapat mayroon tayong level hose na gagamitin kasi ito yung magtuturo natin ng tama kung libilado ba yung trabaho natin o hindi. Kaya dapat mayroon tayong level hose kung tawagin. So ito naman ay mayroon din tayong nibble bar. Maliban sa nibble hose, mayroon tayong nibble bar para makita din natin sa paglalagay ng side guide na kung diretso ba ito o tabingi. So dapat mayroon ka din ito. Kung wala ka namang nibble hose, dapat may dala kang nibble bar, pero mas mainam na mayroon ka nitong dalawa, nibble hose at saka nibble bar. Ito naman kailangan din natin ng hulog kasi kung medyo mahaba yung opening ng simento sa height, ay kailangan nating hulugan para makita natin na tuwid yung side guide natin sa tagiliran, o kaya ay tuwid yung paglalagay natin ng center post kung double panel na roll up door ang ating ikakabit. So pinaka-importante ito, guys. Sabihin na lang natin na ang lahat ng gamit na pinapakita ko ay importante po lahat yan. Kung makulangan ng isa, so maaari po na magkamali-mali po yung trabaho natin o magkasira-sira. Tsaka syempre, kung mayroon tayong hulog, ay mayroon din tayong lapis para pangmarka. Tsaka dapat kailangan din natin ng martilyo kasi kung nagdi-drilling tayo, pag nagdalagay tayo ng dynabolt o kaya ay expansion bolt, ay dapat kailangan tayo ng martilyo dahil ito yung gagamitin natin para pamukpok. Ayan, mayroon din tayong measuring tape o metro. So importante din to dahil kung wala tayong metro pagdating sa job site, wala tayong magagawa. Hindi naman po pwede na dangkal-dangkalin na lang natin yung suka natin sa pagpuputol ng mga angle bar o kaya kung ano yung puputulin natin. Dapat kailangan natin ng metro. Maliban sa metro, dapat mayroon din tayong eskwala para masigurado natin na yung ating puputulin ay naka-eskwala. Ito naman open range, back range pala ito, open range, itong isa. So itong open range ay ito yung ginagamit natin sa paghigpit ng mga bolt. Ang open range o back range na dadalhin natin sa job site ay nagdedepende po kung anong laki ng bolt na gagamitin natin para sa slots doon sa spring na ikakabit natin, doon sa tubo ng spring na ikakabit natin. So magdepende din kung anong laki ng bolt yung gagamitin natin. Tsaka dapat mayroon din tayong riveter. Kung may mga parte na pwede nating i-rivets, lalo na sa paglalagay ng cover, dapat may dala-dala po tayong riveter. At saka pliers, mayroon din tayong pliers. Kung mayroon tayong dapat gamitan ng pliers,
o kahit sa paglalagay ng welding rod doon sa handle ng welding machine natin, dapat may pliers tayo para hindi tayo mahirapan. Lalo na pag nag-welding tayo, kusa siyang dumidikit dun sa bini-welding natin, at saka pag hinugot natin, naiiwan yung welding rod. So dapat may pliers tayo para hindi tayo mapasok kasi mainit po yon. Ito naman ay dapat kailanganin din natin ng vice grip. Kung hindi natin alam kung may mga bagay tayo na dapat iipitin, so dapat may dapat may dala tayong vice grip. So iyan po ang lahat ng mga gagamitan na gagamitin natin sa pagkakabit ng manual roll-up door doon sa job site. So dapat guys, lahat ng mga nakikita nyo dito sa misa ay ayan po lahat ang mga kagamitan natin guys sa pagkakabit ng manual roll-up door. So kung may balak po kayong i-upgrade ang inyong mga skills, hindi po lamang sa glass ang aluminum installation. Kung may balak kayo na mangungontrata ng manual roll-up door, so dapat ay mayroon na kayong kagamitan na tulad nito. So kung nagustuhan nyo ang video ito, ay huwag kaligtaang i-subscribe ang ating channel para lagi po kayong updated sa ating mga video. Dahil marami pa po tayong pag-uusapan guys, maliban sa glass and aluminum insulation, ay isasalit na rin natin yung sa pagkakabit ng manual roll-up door. Kung may mga katanungan, ay magtanong lang po kayo, paki-comment na lang po sa comment section para masagot ko po yung mga tanong nyo guys. So, maraming salamat sa panonood. God bless po.